chapter 10, verse 37 to 39, the title of this message, The Power of a Totally Surrendered Life to Christ. Ang kapangyarihan ng isang buhay na nakasurrender o nakasuko sa Panginoon. May kapangyarihan mo ang buhay na tunay na isinuko na sa Diyos. Amen po. At titingnan mo natin sa oras na ito kung ano mo ba ang mga kapangyarihan yan na naidudulot sa ating buhay ng mga taong talaga kong isinuko na ang buhay sa Panginoon. So dito ho, malalaman natin, dalawa lang lagi ang uri ng taong nabubuhay sa mundo. Yung talaga hong nag-commit na ng buhay para sa Panginoon at yung mga taong nag-aalinlangan pang ibigay ang kanilang buhay para sa Panginoon. Then, asan yung dunamis doon? So titignan natin kung sino mong mayroong dunamis sa kanyang buhay. The people who have absolutely surrendered their lives to Jesus are people who are absolutely living for Jesus. Yung mga tao mo talaga hong binigay na ang buhay sa Panginoon ay namumuhay na para sa Panginoon. Yan ang sinasabi ng message na yan. At naniniwala ako na kahit bali-balik rin natin yung message na yan, lilitaw at lilitaw ang katotohanan na ang tao mong na kay Kristo na ay mahahalata mo na ang buhay ng pagbabago. Tama po ba? Kasi hindi na siya basta nabubuhay sa mundong ito, nakita niya na yung purpose niya. Ay, teka, yung buhay na meron ako ngayon ay hindi na lang ito buhay na meron ako, kundi buhay na ito na para kay Lord. Amen po. So makikita natin dito, parang may something na sa kaloob-looban ng yung puso, nung tinanggap mo ang Panginoon, parang hindi ka mapakali, may something, may kapangyarihan sa kaloob-looban ng yung puso na hindi ka papayag na parang hindi siya mailabas, hindi siya mai-share, dahil bakit ang kapangyarihan ng Diyos ay buhay. Amen? Ang kapangyarihan ng Diyos ay buhay. Pag hindi naisuko o nakasuko ang buong buhay sa Panginoon, tragic ang mangyayari sa buhay. Okay, balikan natin ang mensahe ng Panginoon. The power of a totally surrendered life to Christ. Then ang tanong mo natin, what is the power of a totally surrendered life to Christ? Ano mo ba ang kapangyarihan? Ano ang kapangyarihan ng isang buhay na ganap ng naisuko sa ating Panginoong Jesucristo? May tatlong kapangyarihan na nakikita natin sa Matthew chapter 10, verse 37 to 39. May tatlong kapangyarihan na nagagawa ang buhay ng isang taong nakasuko sa Panginoon. Una, okay, first point. Ang unang puntos na natin, it is now empowered to love the Lord more than anyone else. Ang buhay na naisuko na sa Panginoon, ang buhay na talagang totally sinurrender mo na sa Panginoon, ang kapangyarihan niya na una na nagagawa sa ating buhay, namamahal o minamahal niya natin ang Panginoon higit sa lahat ng bagay, higit sa kanino mang tao na kilala natin, siya na yung nagiging first love o top priority natin. Tingnan niyo ang sabi ho. Matthew chapter 10 verse 37, ang umiibig sa kanyang ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Sino nagsasabi niyan? Si Jesus Christ. Sabi ng Panginoon, yung mga, kasi sabi ng Panginoon dito, ito ang paraan para maging disipulo ko, ito ang paraan para maging lingkod ko, ito ang paraan para makasunod sa akin. At sabi ng Panginoon, una, kailangan hindi mo mahal ng higit sa Kanya ang iyong mga magulang. O, hindi sinabi ng Panginoon na huwag mahalin ha. Sabi ng Panginoon, mahalin mo ang iyong mga magulang, igalang mo sila, pero huwag sobra. Tama po ba? Kasi yung sobra, baka wala ka na may bigay kay Lord. Ang sabi ng Panginoon, kung mamahalin mo ang iyong magulang, ang iyong ama't ina, huwag sobra, kasi yung sobra ay dapat kay Lord. Ibig sabihin, dapat siya yung pinakamas mahal natin. Magsiselos ba doon ng mga magulang? Hindi, kasi bakit? Mga magulang mismo, mahal nila si Lord. Meaning, pag mahal natin si Lord, alam nyo, dadali na lang yung pagmamahal natin sa mga magulang natin eh. Kung bakit ang mga anak walang galang sa kanilang mga magulang, wala silang galang sa Diyos. Mag-i-amen po ba kayo dyan? Pero kung mahal natin si Lord, ako, smooth na smooth. Kung paano natin, mahal na natin si Lord eh. Yung Diyos na hindi natin nakikita, mahal natin, mas madaling mahalin yung nakikita. Amen po. Sana ho, hindi masama yung mensahe na narinig natin. Sabi ng Panginoon, ang umiibig sa kanyang ama at ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Yun ang una. Pangalawa, ang umiibig sa kanyang anak ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Grabe, mula sa magulang, papunta sa anak. So ayaw ng Panginoon na yung pagmamahal na dapat sa kanya ay nilalagay natin sa mga tao. Pero hindi rin sinabi ng Panginoon na huwag natin sila mahalin. Mahalin natin sila. Pero huwag, ang sabi ng Bible, huwag higit. More than. Huwag daw dapat yung salitang more than. Kasi dapat yung higit ay kay Lord. Natandaan nyo, hindi si Lord humihiling sa atin ng tira-tira. Ang hinihiling sa atin ng Panginoon ay eksakto.
O kung kaya natin higitan, hininginin sa atin ng Panginoon yung salitang higit. Lord, para sa iyo yung the best. Buong puso, di ba? Sabi ng Bible, buong puso, buong kaluluwa, buong isip, at buong lakas. Kay Lord, dapat binibigay yung buo. Hindi rin mali na ibigay mo ang pagmamahal mo sa iyong mga magulang, hindi rin mali na ibigay mo ang pagmamahal mo sa iyong anak. Pero kung ang pagmamahal mo sa magulang at mga anak mo ay magpupos para hindi ka magtuloy-tuloy sa paglilingkod sa Panginoon, then nonsense sa pagmamahal mo. Dahil ang sabi ng Panginoon, una, the moment na isinuko natin ang ating buong buhay sa Panginoon, magpupos siya ng kapangyarihan, ano sabi dito, para mahalin natin ang Panginoon, higit kanino man. Grabe, no? Ang hirap i-explain ng salitang higit kanino man dahil sa totoo lang po, normal sa ating bilang mga tao, na ang mahal natin talaga ay personally yung mga nakikita natin at yung nakakagawa sa atin ng mabuti. Pero huwag na huwag yung kakalimutan, hindi ba natin makita ang Panginoon, Diyos na sinasamba natin, siya lagi ang gumagawa ng the best sa ating buhay araw-araw. Sabi ko nga sa inyo, ang reflection ko araw-araw sa aking buhay, bago matulog, bago magising, ay yung ipagpasalamat yung mga bagay na meron ako at hindi ko inaalala yung wala ako. Kasi alam nyo, pag inalala mo yung mga bagay na wala ka, magkakaroon ka ng doubt at question sa Panginoon. Bakit hindi mo i-treasure? Bakit hindi mo pasalamatan yung maliit na bagay na meron ka? Amen po. Ang hindi ka magkasakit sa buong isang linggo ay isang napakatinding yaman. Tama po ba? Salamat sa Panginoon. Buong isang linggo tayo humalakas. Buong isang linggo tayong malulusog. Tingnan niyo yung tatlong salita. Una, priority. Yung message na yan sa Matthew chapter 10 verse 37, it talks about priority. So, ang hinihiling dito ng Panginoon sa verse na to, dahil sabi ng Panginoon, huwag mong ibigin ng higit sa akin ng mga magulang mo, huwag mong ibigin sa akin ng higit sa akin ng mga anak mo, kunya sinasabi ng Panginoon, ako ang ibigin mo ng higit sa lahat. Bakit po, ang hinihiling ng Panginoon ay yung top priority. Top priority. Isipin mo, gagawin natin ba, nakapila si Lord sa pagmamahal natin. Isipin mo si Lord yung pangalawa. Di ba hindi siya magandang larawan? Siya yung nagbigay ng pinaka-the best na pagmamahal, tapos gagawin natin siyang pangalawa, hindi po. Dapat siya rin yung top, at siya dapat yung pinakauna sa lahat. Okay? Pangalawa, sabi dito mo, siya dapat ang sentro. Okay? Sa pagmamahal, hindi po humiling ang Panginoon ng tawag dito mo, yung pangalawa lang siya, hindi rin sinasabi ng Panginoon na kanan siya o kaliwa, yung sabi ng Panginoon, dapat siya yung sentro. Grabe yung word, no? Siya dapat ang sentro. Okay. At ang result po niyan, pag priority natin si Lord, na prioritize natin siya, naging sentro na siya ng ating buhay, good thing. Ang sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon, hindi, sabi dito, nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Pag ginawa natin yung mga bagay na yan, sabi ng Panginoon, hindi kayo karapat-dapat sa akin. Hindi kayo pwede maglingkod, hindi kayo pwede maging disipulo, at kailanman hindi siya matutuwa sa atin. Pero the moment na inibig natin ang Panginoon ng higit sa ating mga magulang, higit sa ating mga anak, na priority natin siya, naging sentro ng ating buhay siya, then ang sabi dito sa pangatlong word, yan ay worthy sa Kanya. Sabi ng Panginoon, it is worthy for me. Okay? Pag sinabing worthy sa Panginoon, yan ay mahalaga sa Panginoon, meaning, ano sabi dito, ginawa niya tayong karapat-dapat. Pag na-bless ang Panginoon sa ginagawa natin, hindi lang ikaw mabibless ang iyong mga magulang, mabibless ang iyong mga anak dahil sa ginawa mo, pagpa-priority sa Kanya. Okay, yan ang unang points natin at ang ating pinag-aaralan po ay yung buhay, yung kapangyarihan ng buhay na isinuko na talaga sa Panginoon. Pangalawang reason, at pangalawang kapangyarihan na nagagawa ng isang buhay na nakasuko sa Panginoon. Pangalawa, it is now empowered to endure and truly serve the Lord. Okay, ano sabi dito sa verse na to? Matthew chapter 10 verse 38, ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Okay, pangalawang verse. Andun ulit yung word na hindi karapat-dapat sa akin. Ngayon, ang problema sa atin, pag tinignan natin yung word na krus, parang, Pastor, kailangan pala natin bitbitin ng krus na sa tingin natin, hindi natin kaya. Ang krus na sinasabi dito ni Jesus ay hindi katulad ng krus na binitbit niya sa krus ng Kalbaryo dahil yung krus na yon, siya lang ang makakabuhat. Amen. Ang krus na sinasabi dito ng Panginoon ay krus na sobrang gaan. Okay, kung sana ko kayo mabigatan. Pero sabi ng Panginoon, pasanin dapat natin yung sarili natin krus. Balikan ko lang yung krus na pinapasan dito ng Panginoon ay hindi krus na kagaya ng pinasan niya.
Kasi yung krus na yon ay larawan ng kasalanan ng buong mundo na hindi natin kayang pasalin mag-isa. Siya lang ang makakagawa nun. So ano ang krus dyan na sinasabi ng Panginoon? Okay. Ang krus na sinasabi ng Panginoon dito na araw-araw daw natin dapat pasalin, na dapat araw-araw na nakikitang ginagawa natin, una, sabi dito ay, okay, yung una, purpose. May purpose ang Panginoon kung bakit niya tayo binubuhay araw-araw. Una, okay, nung isinilang tayo sa mundo, nandun pa nga lang tayo sa sinapupunan ng ating mga magulang, may purpose na ang buhay natin. Tama po ba? At hindi yan mag-i-start yung purpose na yan until ipanganak tayo. Ngayon, nung ipinanganak tayo, habang lumalaki tayo, yung purpose na yon palinaw ng palinaw, then the moment na nalaman natin ang main purpose ng ating buhay, kapatid, ang inaasahan sa atin ng Panginoon, kailangan natin isakatuparan ito. Okay, may purpose ho ang buhay. Hindi ho ang buhay natin ay tutulog, gigising, magtatrabaho, yung cycle na paulit-ulit. Sa totoo lang ho, ang buhay minsan, akala natin mo ay routine o cycle, hindi po. May mga time, babaguhin ng Diyos ang ating sistema. O yung ating buong, ano tawag dito, yung cycle ng buhay. So hanggang tayo buhay, yung purpose na inilagay sa atin ng Panginoon, dapat yun yung malinaw na ginagawa natin. Tama po ba? At ang cycle ng pagsisimba natin ay hindi lang laging uupo tayo, darating ang panahon, kakausapin ka ng Panginoon, i-win mo yung katrabaho mo, i-win mo yung pamilya mo, dalhin mo sila para sa Panginoon. Amen po, huwag niyong kakalimutan, hindi lang po ang purpose ng buhay magtrabaho. Hindi lang po ang purpose ng buhay mag-aral, hindi lang po ang purpose ng buhay gumising, kumain, hindi po yan ang main purpose ng ating buhay. Ang main purpose ng ating buhay ay alin ho? Ganapin ang Great Commission ng Panginoon. Alin po yun? I-share ang mabuting balita. Share the gospel of God. Okay, pangalawa, meron tayong purpose, meron din tayong calling. Okay, pastor, ano ba yung purpose? Di ba yung purpose natin, lahat tayo may purpose. Pero yung calling natin ho, individually, meron tayong specific na calling. May tinawag sa atin dito ho, para yun nga, tulad kanina ng patutuan natin, Grisel, may tinawag talaga ang Panginoon para sumuporta sa simbahan. Ngayon, kung ramdam mo sa sarili mo, ikaw ang kinakausap ng Panginoon para sumuport sa simbahan, huwag kang matakot. Okay, encouragement ko sa lahat na nararamdaman mo, gusto mo, ikaw parang kinakausap ng Panginoon, sumuport sa simbahan, huwag kang matakot. Gagamitin ka ni Lord, daluyan. Amen po ba? Ang iba kasi natatakot, pastor, pag ako kasi ang nagtaas ako ng kamay dyan, sinabi ko ako, baka maubos naman ang pondo ng pera ko. Hindi na ho, hindi ho. Dadaluyan ka ni Lord. At ang good thing, pag dinaluyan ka ng Panginoon, mas malaki ang matitira sa iyo. Ayaw na maniwala ng iba. Masama po ba magbigay? Di ba? Hindi naman po. Pero, ang kakontra ng pagbibigay, sarili natin. Kasi lagi pag nagbibigay, akala natin tayo nawawalan. Pero, kabaliktaran, hindi po. Kapag ikaw ang nagbibigay, lalo ka nga dumadami. Kasi bakit? Una, nagtatanim ka. Pangalawa, yung pagtatanim na ginagawa mo, sabi ng Bible, natutuwa si Lord. Tingnan mo sabi dito sa word na to, worthy. Binalikan yung salitang worthy. Nagkaroon tayo, naging karapat, dapat tayo kay Lord, naging mahalaga tayo sa Kanya dahil may ang purpose at calling natin, ginagawa natin. Balikan ko lang, kung ikaw ay tinatawag ng Panginoon na supporter ng simbahang ito, so be it. Amen po. Kung ikaw naman ay tinatawag ng Panginoon bilang servant, o talagang maglilingkod sa templo, bilang missionary, bilang evangelist, bilang pastor ng simbahang ito, so be it. Kailangan sumunod tayo. Ang iba kasi kinabahan na. Lalo yung magpapastor. Pag nagpastor kasi ako dyan, ano na, mababawasan yung mga bisyo-bisyo ko. Ay, hindi na mababawasan. Talaga totally ho. Kailangan tanggalin. Tama mo ba? Si pastor ko ba, nakita nyo ho na nagbibisyo. Dahil pag nakita nyo ako, hindi na ako pupunta dito sa pulpito. At sanabi mo, pastor ha, nakajamit kita kagabi. Hindi ho. Mahihiya ako personally. Kaya sa totoo lang ko, kahit tumikim mo ng konti, hindi ako natikim. Kasi bakit po? Hindi mo masama yung tumitikim ng konti siya. Hindi mo yan masama. Sa akin, pakiramdam ko, parang ang dumi ko. Sumasama sa akin. Tama po ba? So hindi ko nilalahal. Pero sa Bible kasi, hindi yan masama. Pero sa akin po, hindi ko talaga siya tinatawag. So balikan ko lang, lahat tayo ay may purpose, lahat tayo ay may calling. Imagine niyo lahat ng nasa JCCF Church, lahat tayo ay nagpa-function according sa ating purpose, according sa ating calling. Kawawa yung lugar natin. Bakit po? Wala na mong mauupuan.
Tama po ba? Kulang na yung space, kulang na yung upuan, kulang na yung lugar na to. Bakit po? Dadagsa ang mga tao dahil yung mga nandito, nagpa-function accordingly. May purpose ang iyong buhay. Tama po ba? Huwag ka lang pupunta ng simbahan na para magsimba, para, Pastor, alam ko na ang routine sa simbahan, ipapatayuin niya ni Ate Mayla. Pag nagtawag yan, magpipray, magbabasa ng Bible. Sino dito ang kabisan na yung programa sa simbahan? Sana mo yan, huwag nyo lang yan ang makabisa. Ang makabisan nyo dapat ay ang salita ng Diyos na nagbibigay ng kapayapaan, na nagbibigay ng galak sa puso. What is the power of totally surrendered life to Christ? Ano ang kapangyarihan ng buhay na tunay na ganap na isinuko sa Panginoon? Then pangatlo, dito tayo matatapos, it is now empowered to offer His own life for the Lord. Ito ho, dito tayo magtatapos. Ang buhay na talagang isinuko na sa Panginoon, hindi ka natakot mawalan. Mag-i-helmet po ba kayo dyan? Hindi ka natakot mawalan. Balikan ko lang, it is now empowered to offer His own life for the Lord. Ang mga taong isinuko na ang buhay na sa Panginoon ay nagagawa na nitong ialay ang sariling buhay para sa Panginoon. Ano sabi ng Matthew? Matthew chapter 10 verse 39, ang nagsisikap magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ito po lagi sinasabi ng mga salita ng Panginoon. Sino dito yung parang takot na takot kang i-share ang buhay sa iba? Takot na takot kang ilabas ang sarili mo, expose ang sarili mo para magmukhang ligtas ka. Pero sabi ng Panginoon, ang mga nagsisikap magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Baliktad sa Panginoon. Yung mga natatakot na ipagamit ang buhay niya sa Panginoon, sabi ng Panginoon, yan yung mga mawawalan ng buhay. Maliwanag? Matatakot pa po ba tayo ipagamit sa Panginoon ng ating buhay kung ang katumbas naman ito ay magkakaroon tayo ng eternal na buhay? Dapat hindi. Baliktad na natin nararamdaman. Pastor, sa totoo lang ngayon po, pag nagsalita ka sa Facebook na against sa pamahalaan, na against sa mga ibang reliyon, nanganganib na yung buhay. Pero paano kung talagang pinagsasalita tayo ng Panginoon? At sinasabi sa atin, tayo ang mga Kristiyano, dapat tayo ang naglalantad ng katotohanan para mamulat ang gobyerno, para mamulat mo ang mga ibang reliyon. Kaya lang mo, babalik tayo dito sa isipan natin, Pastor, nakakatakot yung gagawin natin. Ano naman tayo sa unang nakakatakot? Ibig sabihin, gusto natin i-save ang sarili natin, then sabi ng Panginoon, doon sa mga taong i-save ang sarili, sila yung mawawalan. Okay? Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay magkakamit ito. Lagi-lagi may comparison, parang may transition, yung word na ganito, negative, tapos bigla magiging positive sa dulo. Ganun ang patakaran ng Panginoon. Tandaan mo natin, nung nakaraang buwan, na pag-aralan natin mo ang pagiging makatarungan. Sa pagiging makatarungan, ang prinsipyo ng salita makatarungan ay mauwi sa ganitong prinsipyo. Kung ano ang itinanim, siya mong aanihin. Ano man ang gawin natin? Sure. Nagtatapat ka kay Lord, automatic merong katapatan ka mararanasan. May mga limit ang ginagawang hindi maganda, automatic, magbabaw sa iyo yan. Kasi may prinsipyo ang Biblia at may tawag nga natin dyan, natural way. Pag nagtanim ka ng mais, tutubo mais. Pastor, nagtanim ako ng mais pero gusto ko naman sanas. Maglulodin tayo dyan. Hindi pwede po yun. Alam niyo, sabi nung isang pastor sa post niya, kung nagtataka daw tayo kung bakit kakaunti ang ating inaanin, at mas naman, kaya simula nung kaunti ako magbigay, kaunti ang inaabot ko sa simbahan, bakit parang kaunti na rin na dumadaloy sa aking pagpapala? Hindi mo dapat daw tinatanong yun. Bakit po? Ang tawag dun ay ani. Ay, kunti ang iyong binibigay, kunti ang tinutulong mo, kunti ang ini-express mo pagmamahal, ganun din mo. Kunti lang din ang ating mararanasan. Bakit po? May cycle, may prinsipyo ang Biblia, at may natural way ang Panginoon sa sanlibutan na yun ho ang mangyayari. Ang buhay natin ho, na dinisenyo ng Panginoon ay hindi lang ho yan para sa atin. Yan ho, dinisenyo buhay na meron tayo, ang gusto ng Panginoon yan, i-share din natin sa iba dahil siya yung ating model. Si Jesus Christ, napakaganda na ng buhay niya sa langit, napakaganda ng katayuan niya sa langit, pero ang buhay na meron siya, ini-offer niya sa lahat. Amen po. Na ganun din ang ginagawa natin. So 3 words na naman po. Pag sinabi mo, i-offer ang buhay sa iba, ibig sabihin, ito ang tawag mo natin dyan ay self-surrender.
So number one, na sinasabi ng Panginoon, ang buhay natin ho na nakasuko sa Panginoon ay isinusuko natin kanino una sa Kanya. So dahil ito ay nakasuko sa Panginoon, meaning siya yung alipin na niya tayo, dahil nung tayo ho ay hindi pa tumatanggap kay Jesus, alipin tayo ng sarili natin, alipin tayo ng kaaway ng Diyos, pero nung tinanggap natin si Jesus sa ating buhay, naging alipin niya tayo. At good thing, nung naging amo natin, naging master natin si Lord, hindi niya tayo inapi. Tayo ay kanyang kinalinga, hindi niya tayo tinawag na alipin, tinawag niya tayo anak. Self-surrendered, ang tao ho, isinuko na kanyang buong buhay sa Panginoon, isinuko niya na yan totally sa Panginoon at iniaalay niya yan para sa iba. Pangalawa, ito ho mas malala. Ito ho ang terminology na ginamit. Ang salitang isinuko na ang buhay sa Panginoon, ang katumbas ho niyan ay denying to self. O, dying or denying. Dalawang uri yan ng word, dying or denying ourselves. Ibig sabihin, hindi na tayo nang nakasentro sa ating mga sarili. Kaya minsan, ang problema pag ang isang tao ay self-centered, hindi niya ma-express ang pagmamahal niya sa iba kasi yung gusto niya lang, siya lang ang mahalin. Napaka-selfish ng ganun tao, tama po. Kailangan bilang Kristiyano, hindi lang tayo dapat ang minamahal, kailangan vice versa, isinishare natin ang pagmamahal na naramdaman natin galing sa Diyos. Tingnan nyo, sino dito ang mga napipikon pag hindi ko napansin ang kanyang kagalingan? Bawa, siya ay magaling, mahusay siya, hindi napansin. Kaya niya pala ginalingan para mapansin siya. Ngayon wala nakapuna, walang pumalakpak. Alam niyo mo, dahil self-centered siya, magagamit yun. Ang paglilingkod sa Panginoon, kailangan denying of yourself at dying of yourself. Wala pang pake. Kaya sabihin ng mga tao, bakit po? May pake ka sa sabihin ng Panginoon. So denying of yourself. Wag mo lagi parang tayo lagi ang sentro sa mag-asawa, wag. Kaya laging malimit mag-away ang mag-asawa dahil nakasentro pa rin sa isa't isa. Hindi po. Ang buhay ng mag-asawa ay shareable. Kailangan mo ang mag-asawa ay open sa isa't isa. Okay po ba yun? Advice lang po sa mga mag-asawa. Okay, self-surrendered, ang buhay na isinuko na sa Panginoon. Ang buhay na isinuko na sa Panginoon ay kailangan hindi na self-centered. Dapat marunong na siya mag-deny at marunong na siyang mamatay sa sarili niya. Hirap yung terminology yun, mamatay sa sarili. Okay. Kasi ang katumbas niyan, kung isinuko mo na yung buhay sa Panginoon, namatay ka na para sa iyong sarili, ang katumbas niyan, it brings eternal life. Grabe sinuko mo yung buhay sa Panginoon, namatay ka na sa lumang mong pagkatao, at ang sabi ng Panginoon, dahil sinuko mo yung buhay, sinurrender mo na ang lumang mong pagkatao, papalitan ko yan ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Yan ang buhay na inaalok ng Panginoon sa ating lahat na sana wala ho dito hindi makatanggap. Saglit lang ang buhay sa mundong ito, sa totoo lang ho. Ang buhay anytime pwede mawala. Pwede maglaho ang buhay. Ang problema, anong klase ang pagkawala natin sa mundo? Prepare? Fully surrendered ang buhay sa Panginoon? Dahil kung hindi, prepare. At hindi fully surrendered ang buhay sa Panginoon, then ano mangyayari? Wala hong eternal life. At yun ang pinatatakot natin lahat. Kahit sino sa atin dito, pag tinanong sino ang gusto sa impyerno, walang sasagot na ni isa na gusto doon. Ang impyerno ay hindi magaang lugar. Ang impyerno ang pinakapangit na salita at pinakapangit na lugar na wag dapat puntahan ng tao dahil sa impyerno walang pag-asa. Sa impyerno walang relasyon sa Diyos. At sa impyerno walang kapayapaan dahil sa impyerno nandun ang pinakamahirap na buhay, hindi mo yung apoy, kundi doon walang presensya ng Diyos. Tandaan mo, pwede ka magyabang dahil meron kang yaman, pwede ka magyabang dahil meron kang pera, pero darating ang panahon yung pera at ang ating mong lakas, pwede ng Panginoon yan kunin o pwede yan ng Panginoon walain para ma-realize natin, Lord, ikaw pala ang tunay na yaman at tunay na source ng lakas na meron ako. Dito po tayo magtapos. In my conclusion, the powers of a totally surrendered life to Christ are empowered to love the Lord more than anyone else. Yan ang unang kapangyarihan. Ang unang nagagawa ng buhay na nakasuko sa Panginoon, una ho, namamahal niya si Lord ng higit sa lahat. Hindi natin kayang gawin yan kung hindi nakasurrender ang buhay natin kay Lord. Pangalawa, empowered to endure and truly serve the Lord. Hindi natin kaya magtiis at hindi natin kaya maglingkod sa Panginoon sa panahon na tayo po ay hindi talagang nakasuko ang buhay kay Lord. Ang buhay ng paglilingkod sa Panginoon ay hindi ho madali. Hindi ho madali. Empowered to offer His life for the Lord. Okay, yun ang pinakalas natin ho. Ang isinukong buhay,
Una ho, iniibig ang Panginoon, higit sa lahat. Pangalawa ho, nagagawa na natin magtiis sa paglilingkod. Pangatlo, nagagawa na natin ho ialay ang ating buhay sa Panginoon sa pamamagitan ng paglilingkod natin sa Kanyang simbahan. Then, sabi sa application, tuluyan na natin isuko sa Panginoong Hesus ang ating buong buhay. Huwag tayo magtira. Ang buhay na tuluyan ng isinusuko sa Panginoon ay kailangan buo. Amen, buo. Siya ang gawin natin top priority at sentro ng ating buhay upang maging karapat-dapat tayo sa harapan niya. Siya na dapat. Huwag tayo magdalawang isip pag meron kang mga plano, pag meron kayong mga undecided na mga plan or problema, huwag kang magdalawang isip na isang pulis sa Diyos. Kasi siya ang sentro at siya yung priority na yung buhay. Yan ang lagi mo, huwag mo kakalimutan yung verse, come to me. Sabi ni Lord, di ba? May mga time na pagod ka, may mga panahon na ikaw ay doubted ka, may mga panahon na talaga madilim ang iyong nararanasan. Then sabi ng Panginoon, come to me. Lumapit tayo kay Lord. Kasi siya ang priority at siya na yung sentro ng ating buhay. Gampanan natin at pagtiisan ang layuning iniatang ng Panginoon sa atin. Yung krus na pinapapasan sa atin ng Panginoon na magaan, ay lagi na mo natin pasanin. Ay pastor, gusto ko yung krus ko, ipapasan ko sa iba. Doon nagiging mabigat. Kaya nagiging magaan ang krus na pinapapasan sa atin ng Panginoon dahil yung krus na binibigay sa iyo ni Lord, galing niya yan sa Kanya. Hindi yan yung krus na pinasan niya sa Golgotha. Yung krus na pinapapasan sa iyo ng Panginoon, bakit kaya mo yan pasanin? Dahil ang sabi ng Biblia, bibigyan ka ng Panginoon ng pagsubok o ng krus na kaya mo lang bitbitin. Pastor, bakit ay sobrang bigat ng aking mga dilat? Kasi ang problema mo para bukas, binibigit mo ngayon. Di ba? Naalala ko yung paborito verse ni Warren. Sabi ni Warren, huwag mong alalahanin ang para sa araw ng bukas. Okay, ingat kayo sa verse na yan. Kasi mamaya-maya ka, nagsweldo ka ng isang beses. Ay, wala naman yan bukas eh. Inubos mo ngayon. Isa ginagamit din yan ng iba eh. Hindi po. Hindi yung sinabi yung verse na yun para maging unwise tayo. Hindi po. Sinabi yun sa specific na paraan para hindi ka mabigatan. Isipin mo, iniisip mo na yung araw ng bukas. Eh, yung araw na to, hindi mo nga mapagtagumpayan pa. Ang bigat na nga ng araw na to, tapos dinala mo pa yung bukas. Eh, yung bukas hindi ko na mapupuntahan kasi bakit? Yung araw na to, tinuluyan ka na. Okay? Gampanan natin, at pagtiisan ang layunin iniatang sa atin ng Panginoon. Then last, ito ang pinakahuli. Ialay natin ang ating buhay sa gawain ng Panginoong Hesus upang magkamit tayo ng walang hanggang buhay na ipinangako niya sa mga taong nag-alay ng buhay para sa Kanya. Ikaw ang nagbigay ng buhay para sa Panginoon, yung buhay mo hindi nawala, bagkos papalitan ni Lord na walang hanggang buhay. Isang buhay na ganap at isang buhay na kasiyasiya. Yan ang pangako ng Panginoon sa atin. Sa Diyos po ang pinakamataas na pangako. The power of a totally surrendered life to God.